Akala mo ba, alam mo na ang lahat tungkol sa mundo natin? Paano kung sabihin ko sa inyo na sa ilang bansa, kaugalian ang sumayaw kasama ang yumao, tumalon sa ibabaw ng mga sanggol, o magbatian sa pamamagitan ng pagdura. Ngayon, sama-sama tayong lalakbay sa iba't ibang sulok ng mundo upang tuklasin ang ilan sa mga pinakanakakagulat at pinakamamanghang kaugalian at tradisyon na umiiral sa ating planeta. Humanda kayo dahil ang ilan sa mga ito ay magpapaisip sa inyo ng malalim at magpapabago ng inyong pananaw sa mismong kahulugan ng normalidad. Bago tayo magsimula, mahalagang tandaan, ang tila kakaiba or kahit na mabangis sa ating paningin ay sagradong bahagi ng kasaysayan at buhay ng ibang tao. Walang kaugalian na basta na lang sumulpot. Sa likod nito ay nakatago ang mga siglo ng paniniwala, kondisyon ng klima, kasaysayan, at isang natatanging pananaw sa mundo. Hindi lang ito basta mga kakaibang gawain, kundi ang pagkakakilanlang kultural ng buong lahi. Kaya, isantabi natin ang anumang pagtataka at panghuhusga at sumisid tayo sa kamangha-manghang pagkakaiba-iba ng mga kaugalian ng tao. Tara na! Kaya, simulan natin ang ating paglalakbay sa isla ng Madagascar. Isipin ninyo ang isang malaking pagdiriwang ng pamilya. Lahat ay nagtatawanan, may masayang musika, at ang mga mesa ay punong-puno ng pagkain at inumin. Ngayon, dagdagan ninyo ng isang detalye ang larawang ito. Ang mga pangunahing panauhing pandangal sa pagdiriwang na ito, ang inyong matagal ng yumao na mga ninuno, nakakahango pa lang mula sa kanilang libingan. Parang eksena sa pelikulang katatakutan, hindi ba? Ngunit para sa mga Malagasy, ito ay isang sagrado at masayang tradisyon na tinatawag na pamadihana. Sa literal na kahulugan, nangangahulugan itong pagbaling ng mga buto. Tuwing 5 o 7 taon, ang mga pamilya ay nagtitipon sa mga nitso ng kanilang angkan. Binubuksan nila ang mga libingan at maingat na inilalabas ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga lumang saplot sa libingan ay tinatanggal at sa halip ay binabalutan ang mga namayapa ng bago, mamahaling telang sutla. Ngunit hindi lang ito basta pagpapalit ng damit. Sa sandaling ito, ang mga nabubuhay ay nakikipag-ugnayan sa mga patay. Sinasalaysay nila ang pinakabagong balita, nagbabahagi ng kanilang mga kagalakan, humihingi ng payo at pagpapala. At pagkatapos, nagsisimula ang pinakahindi kapanipaniwala. Sa saliw ng buhay na musika, binubuhat ng mga tao ang mga labi ng kanilang mga ninuno at nagsisimulang sumayaw kasama sila. Daladala sila sa kanilang mga kamay sa paligid ng nitso. Para sa atin, maaaring ito ay isang kalapastangan, ngunit para sa kanila, ito ang pinakamataas na pagpapakita ng pagmamahal at paggalang. Naniniwala sila na hindi lumilisan ng kaluluwa sa mundong ito hanggat hindi patuluyang nabubulok ang katawan, at ang ritual na ito ay nakakatulong sa kaluluwa sa paglalakbay nito. Hindi ito pamamaalam, ito ay isang pagkikita mula sa mainit na Africa. Ngayon ay bumibiyahe naman tayo patungo sa matataas na kabundukan, sa misteryosong Tibet. Dito, ang paraan ng pamamaalam sa mga yumao ay isang ritual na tiyak na magpapataas ng balahibo sa maraming tagakanluran. Kalimutan na ang mga kabaong, paglilibing sa lupa, at maging ang cremation. Sa Tibet, isinasagawa ang tinatawag na paglilibing sa langit o sky burial. Kapag namatay ang isang tao, ang kanyang katawan ay dinadala sa tuktok ng bundok sa isang espesyal na plataporma. Doon ito iniiwan upang kainin ng mga buwitre. Oo, tama ang inyong narinig. Ang mga pangunahing gumanap sa seremonyang ito ay ang malalaking ibong mandaragit, isang espesyal na tao na tinatawag na Rogyapa, ang naghahanda sa katawan upang mas madaling makain ng mga ibon.
at isang kawan ng mga buitre ang darating upang ganap na ubusin ang laman at iwan ang mga buto. Para sa marami sa atin, ito ay tila nakakapangilabot at maging barbaro. Ngunit sa likod nito ay may malalim na kahulugan at praktikal na paliwanag. Una, ang lupain ng Tibet ay mabatong at nagyayelo, kaya halos imposibleng maghukay ng libingan. Bukod pa rito, napakakonti ng mga puno para sa pagsusunog ng bangkay sa matataas na lugar. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pilosopiya ng Budismo. Ang katawan pagkatapos ng kamatayan ay itinuturing lamang na isang walang lamang nasisidlan. At ang ibigay ito upang kainin ng mga ibon ay ang kanilang huling gawa ng awa, isang regalo sa mga nabubuhay na nilalang. Naniniwala ang mga Tibetan na ang mga buwitre sa pagkain ng laman ay tumutulong sa kaluluwa na mas mabilis na makalaya at umakyat sa kalangitan. Sa gayon, ang tila sa atin ay isang akto ng pagwasak. Para sa kanila ay isang akto ng pagmamalasakit at pagpapalaya mula sa malamig na kabundukan. Bumaba tayo sa puso ng Amazon Rainforest sa Brazil. Ano nga ba ang kailangan gawin ng isang batang lalaki para mapatunayan na isa na siyang ganap na lalaki? Magtapos ng pag-aaral, makahanap ng trabaho. Para sa tribong sa Teremawe, ang sagot sa tanong na ito ay masakit, sobra. Upang maging isang mandirigma, kailangan dumaan ng isang binatilyo sa isa sa pinakamasakit na ritual ng inisyasyon sa buong mundo. Isusuot niya ang mga espesyal na guwantes na hinabi mula sa mga dahon. Mukhang hindi naman delikado, di ba? Pero sa loob ng mga guwantes na yan, naroon ang 12 dosenang nagngangalit na bullet ants. Ang pangalan pa lang ng mga insektong ito ay sapat na para ipaliwanag ang lahat. Ang kagat nila ay itinuturing na isa sa pinakamasakit sa buong mundo. Ang mga nakaranas na nito ay inihahambing ang sakit sa tama ng bala ng baril. Kailangan manatili ang binatilyo sa mga guwantes na yan ng halos 10 minuto habang nagsasagawa ng ritual na sayaw at walang awa siyang kinakagat ng mga langgam. Pagkatapos nito, mamamaga, iitim at maaaring maparalisa ang kanyang mga kamay ng ilang araw. Ang sakit ay hindi humuhupa ng ilang araw, ngunit hindi pa riyan nagtatapos ang lahat. Para lubos na makumpleto ang ritual at ituring na tunay na lalaki, kailangan ulitin ang impyernong ito ng hanggang 20 beses sa loob ng ilang buwan. Ang malupit na pagsubok na ito ay nagtuturo sa mga binatilyo na tiisin ang matinding sakit, kontrolin ang takot, at pinapatunayan na handa na silang maging tagapagtanggol ng kanilang tribo. Mula sa masakit na mga ritual, lumipat tayo sa isang bagay na mas nakakatuwa pero kasing weird pa rin. Maglakbay tayo ngayon sa Espanya, sa isang maliit na bayan na tinatawag na Buñol. Taon-taon, tuwing huling Miyerkules ng Agosto, nagiging isang malaking sabaw ng kamatis ang mga kalye ng Buñol. Dito ginaganap ang sikat na La Tomatina Festival. Libu-libong tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo ang dumarayo rito na may iisang layunin, ang maghagisan ng kamatis sa isa't isa. Nagsisimula ang lahat sa umaga kapag nagdadala ang mga truck ng mahigit 100 tonelada ng hinog na kamatis sa sentro ng bayan. Sa isang hudyat, nagsisimula ang isang oras na labanan. Ang mga tao ay naghahagis ng kamatis sa lahat ng gumagalaw. Mga dingding ng bahay, sahig ng kalsada, at syempre, maging ang mga kalahok mismo. Lahat ay nababalutan ng makapal na patong ng pulang kamatis. Saan nga ba nagmula ang kakaibang tradisyong ito? Ayon sa alamat, nagsimula ang lahat noong 1945 sa isang simpleng away sa kalye. Naghagisan ng gulay ang mga kabataan mula sa isang kalapit na pwesto ng gulay. Sobrang nagustuhan ito ng lahat, kaya't napagdesisyunan nilang ulitin ito
Sa sumunod na taon, sinubukan ng mga awtoridad na ipagbawal ang kaguluhang ito, ngunit ipinaglaban ng mga residente ang kanilang tradisyon. Ngayon, ang La Tomatina ay isang pandaigdigang kilalang festival, simbolo ng walang tigil na kasiyahan. Isa lang ang patakaran. Bago ihagis ang kamatis, kailangan itong durugin sa kamay para walang masaktan. Sa lahat ng iba pa, malaya kang gawin ang gusto mo. Pagkatapos ng mga usapin sa Europa, lumipat naman tayo sa Asya, sa lupang siningawan ng araw, ang bansang Japan. Ang bansang ito ay kilala sa pagiging mahinahon, paggalang, at mahigpit na mga patakaran. Ngunit minsan, sa isang taon, sa Kawasaki, mayroong isang festival na sumisira sa lahat ng karaniwang pananaw na ito. Ito ang Kanamara Matsuri, o mas kilala bilang Pista ng Bakal na Ari ng Lalaki. Oo, tama ang inyong narinig. Sa araw na ito, napupuno ang mga lansangan ng mga larawan at dambuhalang hugis ng ari ng lalaki. Ito ay dinadala sa mga espesyal na istrukturang buhat, ang mikoshi, at ginagawa ring mga lollipop, keychains, at iba't ibang souvenir. Ang mga turista at lokal ay masayang nagpo-post at nagpapapicture kasama ang malalaking kulay rosas na mga ari, at sa kabila nito, walang bahid ng kabastusan o kalaswaan. Saan nga ba nagmula ang kakaibang selebrasyong ito? Ayon sa alamat, noong unang panahon, isang dalaga ang sinapian ng isang demonyong may matatalim na ngipin na siyang pumutol sa ari ng kanyang mga manliligaw. Isang lokal na panday ang naawa sa dalaga at gumawa ng isang bakal na ari na siyang kinabali ng ngipin ng demonyo. Ngayon, ang festival na ito ay nakatuon sa pagkamabunga at pagpapala. Pumupunta rito ang mga tao upang manalangin para sa malulusog na anak, pagkakasundo sa pag-aasawa, at proteksyon laban sa mga sakit. Kaya naman, sa likod ng nakakagulat na anyo nito, nakatago ang isang napakabuti at makabuluhang mensahe. Mula sa Japan, lumipat naman tayo sa maulap na Inglaterra, kung saan matatagpuan ang isa sa mga pinakakaiba at delikadong tradisyon sa sports sa buong mundo. Handa ka bang isugal ang iyong kalusugan, mabalian ng buto, at magkaroon ng pasa para lang sa isang buong keso? Kung oo, maligayang pagdating sa cheese rolling sa Gloucestershire. Taon-taon, daan-daang matatapang na individual mula sa iba't ibang sulok ng mundo ang nagtitipon sa Cooper's Hill. Ang burol na ito ay hindi lang basta matarik na dalisdis. Ito ay halos patayo, lubak-lubak na pader na halos imposibleng takbuhin ng maayos. Simple lang ang layunin ng paligsahan. Mula sa tuktok ng burol, pinapagulong pababa ang isang 3 kilong gulong ng double Gloucester cheese na kayang umabot ng 100 kilometro bawat oras. Agad namang sumusunod ang kumpol ng mga kalahok. Ang kanilang layunin ay mauna sa finish line sa paanan ng burol. Wala ni isa ang nagtatangkang saluhin ng keso. Imposibleng gawin yon. Sa halip na tumakbo, ang mga tao ay mas nahuhulog, gumugulong at lumilipad pababa, desperadong sinusubukang manatili sa kanilang mga paa. Ang mga pinsala dito ay pangkaraniwan na. Mga dislokasyon, pali at concussion ay napakadalas mangyari, kaya naman laging may nakabantay na ambulansya sa paanan ng burol. At para saan nga ba ang lahat ng ito? Ang nagwawagi ay makukuha ang mismong gulong ng keso. Ito ay isang nakakabaliw, ngunit hindi ka panipaniwalang nakakaaliw na paligsahan na nagpapatunay na para sa tagumpay at isang napakatandang tradisyon, handa ang mga tao sa kahit anong bagay. Ngayon, mayroon tayong isang tradisyon na posibleng pangarap ng ilang lalaki at bangungot naman para sa iba. Maligayang pagdating sa Finland, kung saan ginaganap ang taunang World Championship sa pagbubuhat ng asawa. Opo, isa itong opisyal na sport, kumpleto sa sariling patakaran at mga pandaigdigang rekord.
Ang kailangan lang ay simple. Dapat buhatin ng lalaki ang kanyang asawa or kahit partner lang, hindi kailangan magpakasal at tatakbo ng pinakamabilis sa isang 250 metrong obstacle course. Pero hindi ito ordinaryong pagtakbo. Sa daan ng mga kalahok, makakasalamuhan nila ang mga hukay na may tubig, mga harang at buhangin. At ang pinakakawili-wili ay ang teknik ng pagbubuhat. Ang pinakapopular at pinakaepektibong estilo ay ang tinatawag na Estonian style, kung saan nakabitin ng babae sa likod ng lalaki, patiwarik at nakayakap ang mga binti niya sa leeg nito. Nakakatawa, sa totoo lang, ang eksenang ito. Pero saan nga ba nagsimula ang kakaibang palarong ito? Medyo malabo ang kasaysayan nito. Ayon sa isang alamat, noong ika-19 na siglo, may isang tulisan doon na ang pangalan ay Herko Rosboronkainen. Pili lang ang mga miyembro ng kanyang banda. Kailangan nilang patunayan ang kanilang lakas sa pagnanakaw ng mga babae mula sa karatig bayan. Ngayon naman, isa na itong masayang festival na nagtitipon ng mga kalahok at manonood mula sa buong mundo. At anong premyo naman ang naghihintay sa mananalo? Dahil sa kanilang kakaibang Finnish humor, ang mga organizer ay nagdesisyon na ang pinakamagandang premyo ay serbesa. Ang mananalo ay makakakuha ng dami ng serbesa na katumbas ng bigat ng kanyang buhat sa araw ng kasal. Siyempre, gustong-gusto ng bawat bride na maging perpekto ang kanyang hitsura. Puting-puting gown, perpektong ayos ng buhok, at nagniningning ng ngiti. Ngunit sa Scotland, ibang-iba ang kwento. Dito, bago pa man maglakad sa altar ang bride, kailangan muna niyang dumaan sa isang medyo maruming ritual na kilala bilang blackening of the bride or pagpapaitim ng bride. Ilang araw bago ang malaking araw, biglang susurpresahin ng mga kaibigan at kamag-anak ang bride. Dadagitin nila siya at doon na magsisimula ang kasiyahan. Ang kawawang bride ay bubuhusan at tatakpan ng lahat ng malagkit, madumi at mabahong pwedeng mahanap. Mula sa uling, molasses, bulok na itlog, panis na gatas, hanggang sa mga balahibo. Pagkatapos nito, ang pinaitim na bride ay ipaparada sa buong bayan habang patuloy na bumubusina at gumagawa ng ingay para makaakit ng atensyon. Ang layunin ng ritual na ito, na sa unang tingin ay nakakahiya, ay ihanda ang bride sa mga pagsubok ng buhay may asawa. Naniniwala ang mga Scots na kung makayanan niya ang pagsubok na ito ng may dignidad at pagpapatawa, wala nang anumang problema sa bahay o pagtatalo sa asawa ang makakapagpatumba sa kanya. Bukod pa rito, pinaniniwalaan din na ang ritual na ito ay nagtataboy ng masasamang espiritu na maaaring makasama sa bagong tatag na pamilya. Kaya, kung makakita ka man ng isang babae sa kalsada ng isang bayan sa Scotland na balot sa putik at balahibo mula ulo hanggang paa, huwag kang magulat. Malaki ang posibilidad na ikakasal na siya. Muli, tungkol sa kasalan pa rin ang pag-uusapan natin, pero sa pagkakataong ito, lumipad tayo papuntang Germany. Doon, mayroon din silang sariling maingay at medyo mapanirang tradisyon bago ang kasal, ang tinatawag na Polterabend. Ito ay isang salusalo na ginaganap ilang araw bago ang kasal at ang pangunahing motto o kasabihan nila ay ang mga bubog ay nagdadala ng kaligayahan. Ang mga bisita na pupunta sa bahay ng ikakasal ay magdadala ng lumang pinggan, mga plato, tasa, paso ng bulaklak, maging inodoro pa nga. Basta anumang gawa sa ceramic at porselana ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, ang lahat ng ito ay sabay-sabay na babasagin sa tarangkahan o sa harap ng bahay ng magiging pamilya na gumagawa ng malakas na ingay. Pinaniniwalaan na ang malakas na tunog ng pagbasag ng mga pinggan ay nagtataboy ng masasamang espiritu
at mga taong inggit na posibleng makasira sa kaligayahan ng ikakasal. Pero mayroon din itong pangalawa at mas praktikal na kahulugan. Matapos ang masarap na pagbato ng mga bisita ng mga pinggan, kailangan namang magkasamang linisin ng ikakasal ang lahat ng bubog. Ito ang kanilang unang magkasamang gawain bilang mag-asawa na sumisimbolo sa kanilang kahandaang harapin at lampasan ang anumang pagsubok na darating sa kanilang buhay. Isang mahalagang patakaran. Ceramic at porselana lang ang pwedeng basagin. Ang salamin, lalo na ang mga mirror or bubog ng salamin, ay mahigpit na ipinagbabawal basagin dahil kabaligtaran ito, nagdadala ng 7 taon ng kamalasan. Kaya naman, kung sakaling maimbitahan kayo sa isang Polterra Bend sa Germany, huwag kalimutang magdala ng lumang plato. Tara na't maglakbay sa mainit na Aprika, sa Kenya, upang bisitahin ang sikat na tribong Maasai. Ang matatangkad at ipinagmamalaking mandirigmang pastol na ito ay kilala sa kanilang makukulay na kasuotan at kakaibang tradisyon. Pero isa sa pinakanakakagulat na kaugalian nila, lalo na para sa mga taga-kanluran, ay ang kanilang natatanging paraan ng pagpapakita ng matinding paggalang at pagbabasbas. Sila ay lumulura. Oo, ang paglura na para sa atin ay itinuturing na sukdulan ng pangiinsulto ay isang tanda naman ng pinakamataas na paggalang sa kultura ng mga Maasai. Lumulura sila sa kanilang palad bago makipagkamay sa isang respetadong tao. Sa mga bagong silang nasanggol, lumulura sila sa mukha upang hangarin ang mahaba at masayang buhay para sa kanila. Pinaniniwalaan din na kung pupurihin ng isang bata ng hindi lumulura, maaaring magdulot ito ng malas sa kanya. Ngunit ang pinaka-emosyonal at pinakamakahulugang sandali ng tradisyong ito ay nagaganap sa panahon ng kasalan. Kapag nilisan ng babaeng ikakasal ang kanyang tahanan upang sumama sa pamilya ng kanyang magiging asawa, ang kanyang ama ay nagbibigay ng kanyang basbas. At ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paglura sa ulo at dibdib ng kanyang anak. Para sa atin, ito ay tila napakakakaiba. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang regalo mula sa kanyang ama, isang simbolo ng kanyang pagmamahal at paghahangad ng swerte sa kanyang bagong buhay. Ang tradisyong ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng paraan ng pagpapahayag ng paggalang at pagmamahal sa iba't ibang kultura mula Africa. Dumako naman tayo sa China, kung saan naghihintay ang isa sa pinakanakaiiyak na tradisyon bago ang kasal. Habang sa buong mundo, ang paghahanda para sa kasal ay panahon ng masasayang abala para sa mga dalaga ng grupong etnikong Tujia sa Timog Kanlurang China. Ito ay isang buwan ng sapilitang pagluha. Ang ritual ay tinatawag na Zuo Tang. Ayon dito, eksaktong 30 araw bago ang kasal, ang ikakasal ay dapat magsimulang umiyak. Araw-araw, sa loob ng 1 oras, kailangan niyang lumuha sa isang espesyal na bulwagan. Hindi ito dapat peke o pilit na pag-iyak. Kailangan ay totoong luha ang lalabas. Pagkalipas ng 10 araw, sasamahan siya ng kanyang ina. Pagkalipas pa ng 10 araw, ang kanyang lola naman ang sasama. At pagkatapos nyon, ang lahat ng iba pang babaeng kamag-anak at kaibigan ay dadalo rin. Ang mga babae ay uupo ng pabilog at sabay-sabay na iiyakan ang nalalapit na kasal ng ikakasal. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Sa ganitong paraan, ipinapahayag nila ang kanilang kagalakan at pagmamahalan sa isa't isa. Ang malakas na pag-iyak ay itinuturing na tanda ng katalinuhan at kaagandahang asal ng ikakasal. Kung ang dalaga naman ay hindi umiiyak, siya ay ituturing na masama ang pagkakapalaki at pagtatawanan ng kanyang mga kapitbahay. Ang pinagmula ng tradisyong ito ay nagsimula noong nakaraan.
kung saan ang mga kasal ay isinasagawa batay sa kaayusan ng pamilya at ang ikakasal ay talagang nagluluksa sa kanyang kapalaran. Ngayon, ito ay isang pagpupugay na lamang sa kasaysayan, isang simbolikong ritual na nagpapalit ng luha ng kalungkutan tungo sa luha ng kagalakan at pagkakaisa. Magpatuloy tayo sa ating paglalakbay sa Africa at bumisita sa Omo River Valley sa Ethiopia, kung saan naninirahan ang tribong Mursi. Kilala sa buong mundo ang mga kababaihan ng tribong ito dahil sa isang nakakagulat na tradisyon na nagbibigay kahulugan sa kanilang konsepto ng kagandahan. Ito ay ang pagsusuot ng malalaking platong gawa sa luwad o kahoy sa kanilang ibabang labi. Pagdating ng isang dalagita sa edad ng pagdadalaga, binubutasan ang kanyang ibabang labi at inilalagay sa butas ang isang maliit na disk. Sa paglipas ng panahon, papalitan ito ng mas malalaking plato. Unti-unting iniunat ang labi hanggang sa umabot sa hindi kapani-paniwalang laki. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng matinding pasensya at isang tanda ng katatagan. Kung mas malaki ang plato, mas mataas ang katayuan sa lipunan ng babae at mas itinuturing siyang maganda sa paningin ng kanyang tribo. Ang laki ng disk ay direktang nakakaapekto rin sa halaga ng bigay kaya na ibinabayad ng pamilya ng lalaking ikakasal para sa babaeng ikakasal. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, maaaring tanggalin ng mga babae ang plato. Ngunit kinakailangan itong isuot sa mahahalagang seremonya at pagdiriwang. Para sa kanila, hindi lamang ito palamuti, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlang kultural at simbolo ng kapangyarihan ng kababaihan mula sa Africa, kung saan may iba't ibang tradisyon sa pagpapaganda. Dumako naman tayo sa Timog Silangang Asya, sa hangganan ng Thailand at Myanmar. Dito, sa mga liblib na baryo sa kabundukan, naninirahan ang mga kayan na ang kanilang mga kababaihan ay kilala sa buong mundo bilang kababaihang girap. Ang kanilang natatanging katangian ay ang kanilang tila napakahabang leeg na pinalamutian ng dosi-dosenang kumikinang na singsing na gawa sa tanso. Nagsisimula ang tradisyong ito sa pagkabata. Sa gulang na humigit kumulang 5 taon, isinusuot ang unang singsing sa leeg ng isang batang babae at sa paglipas ng mga taon, dahan-dahang nadaragdagan ang bilang ng mga ito. Ang bigat ng metal na kuwintas na ito ay maaaring umabot sa ilang kilo. Kabaligtaran ng popular na paniniwala, ang leeg ay hindi talaga humahaba. Ito ay isang optical illusion lamang. Ang mabibigat na singsing ay nagbibigay presyon sa mga buto ng clavicle at balikat na nagiging sanhi ng pagbaba ng mga ito at pagbabago ng porma ng dibdib. Dahil dito, lumalabas na mas mahaba ang kanilang leeg. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Walang iisang tiyak na sagot. Ayon sa isang alamat, pinoprotektahan daw ng mga singsing ang mga kababaihan mula sa pag-atake ng mga tigre na karaniwang umaatake sa leeg. Sa isa pang bersyon, ginagawa raw ito para maging hindi gaanong kaakit-akit sa mga lalaki mula sa ibang tribo at maiwasan ang pagdukot. Ngunit sa kasalukuyan, para sa mga kaya na mismo, ito ay higit sa lahat isang simbolo ng kagandahan, kasaganaan at katapatan sa mga tradisyon ng kanilang lahi. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan na sa kasamaang palad ay naging isa na ring atraksyon sa turismo. Nagpapatuloy ang ating paglalakbay sa mundo ng body modifications at sa pagkakataong ito, sisilipin naman natin ang ngiti ng mga tao. Kung para sa atin, ang sukatan ng kagandahan ay ang tuwid at puting ngipin, sa ilang tribo sa Indonesia at Africa, kabaligtaran ang pananaw. Doon, hanggang ngayon, mayroon pa ring tradisyon ng ritual na pagpapatalas ng ngipin. Gamit ang bato o espesyal na talim,
at nang walang anumang anestisya, kinikinis o tinatalasan ang mga ngipin para bigyan ito ng hugis ng matutulis na pangil tulad ng sa mga hayop na maninila. Ang masakit na prosesong ito ay isang mahalagang ritual ng inisyasyon na tanda ng pagtuntong sa hustong gulang. Para sa atin, ang ngiting ganyan ay iniuugnay sa mga vampira o sa pagiging agresibo. Ngunit para sa kanila, ito ay sukatan ng kagandahan at tanda ng pagiging mature. Ang mga babaeng may matutulis na ngipin ay itinuturing na lalong kaakit-akit. Bukod pa rito, mayroon ding espiritual na kahulugan ang tradisyong ito. Sa ilang paniniwala, ito ay itinuturing na paraan upang ihiwalay ang tao sa mga hayop at masasamang espiritu at makamit ang pagkakaisa sa mundo ng kalikasan. Ito ay isa pang malinaw na patunay na ang mga pamantayan ng kagandahan ay lubhang magkakaiba sa iba't ibang sulok ng ating planeta. Manatili tayo sa usapin ng dental. Ngunit ngayon ay lumipat tayo sa paraisong isla ng Bali, Indonesia. Doon, mayroong isang natatangi at napakahalagang seremonya para sa bawat balinise na tinatawag na mepandis o ang ritual ng pagpapakinis ng ngipin. Kapag ang isang kabataan ay umabot sa hustong gulang, haharapin nila ang mahalagang seremonyang ito. Ngunit ang layunin nito ay hindi para patalasin ang mga ngipin, kundi para pakinisin at pantayin ang mga ito. Sa makulay na seremonyang ito, na dinaluhan ng lahat ng kamag-anak, simbolikong kikilinin ng isang pari ang 6 na ngipin sa itaas, ang mga pangil at mga ngipin sa harap. Para sa mga Balinese Hindu, ang matutulis na ngipin, lalo na ang mga pangil, ay nauugnay sa mga ugaling panghayop at masasamang espiritu. Ang ritual na ito ay ginagawa upang palayain ang isang tao mula sa 6 na pangunahing bisyo o kasamaan: ang pagnanasa, kasakiman, galit, kapalaluan, kalituhan at inggit. Sa pagpapakinis ng matutulis na gilid ng ngipin, naniniwala ang mga Balinese na tinutulungan nila ang isang binata o dalaga na kontrolin ang mga negatibong ugaling ito at pumasok sa pagtanda ng mas matalino at may kapayapaan sa kalooban. Sa makatuwid, hindi ito isang simpleng kosmetikong pamamaraan, kundi isang malalim at espiritual na ritual ng paglilinis na obligado para sa bawat mananampalataya sa isla. Handa na ba kayong kilabutan? Dahil dadalhin ko kayo ngayon sa Pentecost Island sa Vanuatu, ang pinagmula ng isa sa pinakamapanganib na ritual sa buong mundo, ang naghol o mas kilala bilang land dive. Ito ang itinuturing na ninuno ng modernong bungee jumping, subalit mas matindi ang panganib. Taon-taon, tuwing panahon ng pag-aani ng yam, ang mga kalalakihan at kabataang lalaki ng tribo ay nagtatayo ng napakalaking toring gawa sa kahoy na umaabot ng hanggang 30 metro ang taas. Pagkatapos, paisa-isa silang umaakyat sa tuktok, tatalian ang kanilang mga bukong-bukong ng 2 mahabang baging at babagsak ng patiwarik. Hindi tulad ng mga elastic na tali sa bungee jumping, ang mga baging na ito ay hindi bumabanat. Ang haba ng bawat isa ay sinisukat ng napakagaling na parang alahas ang pagkakagawa upang sa pagtatapos ng pagtalon, bahagyang dumampi lang ang mga balikat ng lumulukso sa binungkal na lupa. Kapag masyadong mahaba ang baging, tiyak na babagsak siya at mapapatay. Kapag naman masyadong maikli, maaaring ibalik siya ng marahas sa tore. Ang ritual na ito ay isang matinding pagsubok sa tapang at pananampalataya. Naniniwala ang tribo na ang matagumpay at matapang na pagtalon ay magagarantya ng masaganang ani ng yam sa susunod na taon. Ayon sa alamat, ang unang nagsagawa ng pagtalong ito ay isang babae na tumakas sa isang malupit na asawa. Tumalon siya mula sa isang mataas na puno na may nakataling baging
sa kanyang mga paa. Sumunod ang kanyang asawa, ngunit wala siyang tali, kaya siya ay namatay. Simula noon, ang mga kalalakihan na ang nagsasagawa ng naghol upang patunayan na hindi sila malilinlang o madadaya. Humanda na kayo dahil ang susunod na tradisyon ay maaaring maging tunay na bangungot para sa sino mang magulang. Sa ilang nayon sa mga estado ng Karnataka at Maharashtra sa India, mayroon silang isang ritual na mahigit 500 taon na ang tanda. Ito ay ang paghuhulog ng mga sanggol mula sa taas. Oo, tama ang pagkakarinig ninyo. Mula sa bubong ng isang templo o moske, sa taas na halos 15 metro, inihahagis ng isang pari o kleriko ang isang sanggol. Sa ibaba, may naghihintay na mga lalaki na sumasalo sa bata gamit ang isang malaki at mahigpit na nakalatag na tela. Pagkatapos nito, agad na ipinapasa ang paslit sa mga kamay ng nag-aalalang ina. Bakit nga ba ginagawa ang nakakagulat na ritual na ito? Naniniwala ang mga magulang na ang ritual na ito ay sisigurado sa kanilang anak ng matibay na kalusugan, mahabang buhay, at swerte. Madalas, ang ganitong panata ay ginagawa ng mga mag-asawang matagal nang hindi nagkakaanak. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka ng mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao at ng mga autoridad na ipagbawal ang mapanganib na kaugaliang ito, patuloy pa rin itong umiiral sa ilang liblib na lugar. Ito ay isang nakakagulat na halimbawa kung hanggang saan kayang gawin ng mga tao para sa kanilang paniniwala sa kapakanan ng kanilang mga anak. Pero mula sa mga nakakabahalang ritual, lumiko naman tayo sa mas nakakatuwang kwento. Taon-taon, sa bayan ng Lopburi sa Thailand, idinaraos ang isa sa pinakakakaibang handaan sa buong mundo. Ang pangunahing bisita rito, hindi tao, kundi mga unggoy. Libu-libong mahabang buntot na makaki na itinuturing na ganap na residente ng syudad ang iniimbitahan sa marangyang salo-salo. Para sa kanila, naghahanda sila ng napakalaking mesa na halos bumabagsak na sa dami ng handog. 2 toneladang sariwang prutas, gulay, kanin, matatamis, at maging lata ng Coca-Cola. Lahat ng ito ay para sa mga bisitang may buntot. Ang mga unggoy sa lupburi ay may natatanging paggalang. Ayon sa alamat, sila ay mga inapo ng Diyos na unggoy na si Hanuman na tumulong kay Haring Rama na iligtas ang kanyang asawa. Sa pag-oorganisa ng bangkit na ito, pinasasalamatan ng mga lokal ang mga unggoy sa pagiging pang-akit nila ng mga turista sa syudad at naniniwala rin sila na magdadala ito sa kanila ng swerte. Ang tanawin ay nagiging napakagulo at masaya. Ang mga makak ay tumatalon sa mga mesa, nagnanakaw ng pagkain mula sa isa't isa, nagbubuhos ng inumin sa kanilang sarili, at nagpo-pose pa para sa mga turista. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng mapayapa at bahagyang nakakabaliw na pagsasama ng tao at hayop. Muli tayong babalik sa Espanya, ngunit sa pagkakataong ito, may naghihintay na tradisyon na siguradong magpapataas ng kaba ng mga magulang. Marahil ay mas matindi pa sa isang ritual sa India. Sa maliit na bayan ng Castrillo de Murcia, taon-taon ginaganap ang pista ng El Colacho na maaaring tawaging binyag ng talon. Ang buod ng ritual ay ganito. Sa gitnang plaza, naglalatag sila ng mga kutson sa lupa at dito inilalagay ang lahat ng sanggol na ipinanganak sa bayan sa loob ng nakaraang taon. At pagkatapos, doon na nagsisimula ang pinakakapana-panabik na bahagi. Ang mga kalalakihan nakasuot ng matingkad na dilaw at pulang kasuotan na parang demonyo. Ang mga karakter na ito ang tinatawag na kolacho, na may hawak na latigo, ay tumatalon ng may bilis sa ibabaw ng mga hanay ng nakahigang sanggol. Ang kakaiba at tila delikadong ritual na ito ay umiiral na simula pa noong ika-17 siglo. Naniniwala ang mga lokal na residente na ang pagtalon ng Diablo
ay naglilinis sa kaluluwa ng mga sanggol mula sa orihinal na kasalanan at nagpoprotekta sa kanila mula sa sakit at masasamang espiritu sa buong buhay nila. Kahit hindi inaprubahan ng simbahang katolika ang tradisyong ito na tinatawag itong pagano, maingat itong pinapanatili at ipinagpapatuloy ng mga residente ng bayan ang kanilang kakaibang ritual na sumisimbolo sa pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ngayon, dumako naman tayo sa Indonesia, partikular sa isla ng Sulawesi, kung saan naninirahan ang mga Toraja. Dito, ang kanilang pananaw sa kamatayan ay sadyang naiiba sa lahat ng nakita o narinig ninyo na. Para sa mga Toraja, ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang mahabang yugto ng paglipat o paglalakbay. Kapag pumanaw ang isang miyembro ng kanilang komunidad, hindi ito agad inililibing. Ang bangkay niya ay binabalbal at nananatili sa loob ng kanilang tahanan sa loob ng ilang buwan at minsan pa nga ay umaabot ng taon. Sa buong panahong iyon, hindi nila itinuturing na patay ang yumao, kundi may sakit o natutulog lamang. Ang mga miyembro ng pamilya ay patuloy na nag-aalaga sa kanya. Dinadalhan siya ng pagkain at tubig 2 beses sa isang araw, kinakausap at binibihisan. Sa paningin nila, siya ay nananatiling ganap na miyembro ng pamilya. Ang mismong libing ay isa namang engranding kaganapan kung saan ang buong pamilya ay nag-iipon ng pera sa halos buong buhay nila. Ito ay isang pista na tumatagal ng maraming araw na may kasamang musika, sayaw at pag-aalay ng dos-dosenang baka at baboy. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos ang lahat. Sa bawat ilang taon, isinasagawa nila ang ritual na tinatawag na manene. Sa ritual na ito, inilalabas ang mga bangkay ng mga yumaong miyembro ng pamilya mula sa kanilang libingan, nililinis, binibihisan ng bagong damit at ipinaparada sa buong nayon na para bang naglalakad muli sila. Ito ay isang paraan upang parangalan ang kanilang mga ninuno at patunayan na sila ay mananatiling bahagi ng pamilya magpakailanman. Manatili tayo sa usapin ng mga di pangkaraniwang kaugalian sa paglilibing. Ngunit ngayon ay dadalhin ko kayo sa Pilipinas, partikular sa bulubunduking probinsya ng Sagada. Dito, ang mga katutubong Igorot ay may sarili at napakakakaibang paraan ng pagpapahinga sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa halip na ilibing ang mga kabaong sa lupa, sila ay isinasabit ang mga ito sa matatarik na bangin, mataas sa ibabaw ng lupa, sa matatarik na batong apog na bangin. Makikita ang daan-daang kahoy na kabaong. Ang ilan sa mga ito ay mahigit 100 taon na. Ang sinaunang tradisyong ito ay may ilang paliwanag. Una, naniniwala ang mga Igorot na kapag mas mataas ang libing ng isang tao, mas malapit ang kanyang espiritu sa langit at mas magiging madali para sa kanya sa kabilang buhay. Pangalawa, ito ay isang praktikal na paraan upang protektahan ang mga labi mula sa mga mababangis na hayop at mula sa pagbaha tuwing malakas ang ulan. Kapansin-pansin din na marami sa mga matatanda ay sila mismo ang humuhubog at naglililok ng sarili nilang kabaong mula sa isang buong piraso ng kahoy habang sila'y nabubuhay pa. At bago ilagay ang katawan sa kabaong, ito ay pinayusukan sa apoy upang mapreserba ang nakabibighani at medyo nakakapanindig balahibong tanawin ng mga nakasabit na kabaong na ito ay hindi lamang isang sementeryo, kundi isang sagradong lugar na nagkukwento ng kasaysayan ng isang buong lahi. Ngayon naman, mula sa mga sinaunang ritual, dumako tayo sa isang modernong at napakakakaibang pamahiin na laganap sa isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa teknolohiya sa mundo, ang South Korea. Humanda kayo dahil ang kwentong ito ay tila ba isang kalokohan. Maraming Koreano ang naniniwala
sa tinatawag na fan death. Kumbinsido sila na kung matulog ka sa isang saradong kwarto na may nakabukas na electric fan, ay maaari kang mamatay. Oo, ang isang ordinaryong bentilador ay itinuturing nilang posibleng pumatay. Mayroong ilang teorya na nagpapaliwanag sa penomenong ito. Sinasabi ng ilan na ang bentilador ay maaaring magdulot ng hypothermia o labis na paglamig ng katawan. Ang iba naman ay naniniwalang lumilikha ito ng mga daloy ng hangin na humahad lang sa paghinga, at ang pangatlo ay nagsasabing sinisipsip nito ang lahat ng oxygen sa kwarto. Wala ni isa sa mga teoryang ito ang may siyentipikong basehan or patunay, at itinuturing itong isang katang-isip or pamahiin ng mga doktor sa buong mundo. Gayunpaman, napakalakas ng takot na ito, kaya't lahat ng bentilador na ibinebenta sa South Korea ay nilagyan ng automatic shutdown timer. Ang urban legend na ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang isang laganap na pamahiin ay maaaring manatili kahit sa pinakamodernong lipunan, na binabaliwala ang lahat ng batas ng lohika at siyensya. Tungo tayo ngayon sa Europa, partikular sa Denmark. Ano ba ang karaniwang regalo sa kaarawan? Siyempre, mga regalo, bulaklak at cake. Pero paano kung ang may kaarawan ay umabot na ng 25 taong gulang at single pa rin? Ang kanyang mga kaibigan ay may kakaibang pakulo para sa kanya. Isang cinnamon shower. Sa kakaiba at napakabangong tradisyong ito, sinisunggaban ang may kaarawan, itinatali sa poste o puno, at bubudburan siya mula ulo hanggang paa ng maraming kanela. Kadalasan, para mas kapit ang kanela, binubuhusan muna siya ng tubig. Saan kaya nagsimula ito? Sinasabing ang tradisyon ay nagsimula pa noong ika-16 na siglo, at may kaugnayan sa mga mangangalakal ng pampalasa sa Denmark na madalas maglakbay at hindi nakapag-asawa agad sa ganoong edad. Pero hindi rito nagtatapos ang kalokohan. Kung ang tao naman ay umabot na ng 30 taong gulang at single pa rin, mas malala ang parusa. Sa halip na kanela, paminta na ang ibubudbud sa kanya. Ang nakakatawa at medyo malupit na tradisyong ito ay paraan ng mga kaibigan para biruin ang may kaarawan at ipahiwatig na panahon na para mag-asawa at magpatino na. Samahan niyo kami sa isang paglalakbay patungo sa mga gubat ng Timog Amerika, sa hangganan ng Venezuela at Brazil, kung saan naninirahan ang tribong Yanomami. Ang hiwalay na liping ito ay may isa sa mga pinakanakakagulat na ritual ng paglilibing na kilala bilang endocannibalism. Kapag namatay ang isang miyembro ng tribo, ang kanyang katawan ay sinusunog. Ngunit ang susunod na mangyayari ay mahirap unawain, lalo na para sa mga nasa labas ng kanilang kultura. Ang abo at durog na buto na naiwan matapos ang kremasyon ay kinokolekta at kinakain. Ang abo ay inihahalo sa nilagang saging o sabaw mula sa piniling kamoting kahoy at kinakain ng lahat ng miyembro ng pamilya at komunidad. Para sa mga Yanomami, hindi ito isang akto ng barbarismo, kundi ang pinakamataas na pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa namayapa. Naniniwala sila na ang esensya ng buhay ng isang tao ay nananatili sa kanyang mga labi, at sa pagkain ng mga ito, hindi nila hinahayaan ang espiritu ng minamahal na tuluyang umalis sa mundong ito. Sa ganitong paraan, ang kaluluwa ng kanilang ninuno ay patuloy na nabubuhay sa kanilang mga inapo, nagpapatibay sa ugnayan ng mga henerasyon at nagpapanatili ng pagkakaisa ng tribo. Ang tradisyong ito ay nagtitiyak na walang sinuman ang tunay na malilimutan. Mula sa madilim na kagubatan, lumipad tayo sa makulay at maingay na kalye ng India, kung saan taon-taon idinaraos ang isa sa pinakamakulay at pinakamasayang pagdiriwang sa mundo, ang Holi. Ito ay pagdiriwang ng tagsibol
pagkamayabong, at ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ngunit higit sa lahat, kilala ito bilang pista ng mga kulay. Sa loob ng ilang araw, ang buong bansa ay nalulubog sa isang tunay na makulay na kaguluhan. Ang mga pagkakaibang panlipunan, edad, kasarian, lahat ng ito ay nawawalan ng halaga. Lumabas ang mga tao sa kalsada at naglulunsad ng isang tunay na digmaan, ngunit ang kanilang sandata ay hindi bala, kundi makikinang na pulbos na pintura na tinatawag na gulal at may kulay na tubig. Binubuhusan at binubudburan ng bawat isa ang isa't isa ng iba't ibang kulay na pulbos sa baybati ng kaligayahan. Pinupuno ang hangin ng mga ulap ng pula, asul, berde at dilaw na kulay. Bawat kulay ay may sariling kahulugan. Ang pula ay simbolo ng pag-ibig at pagkamay-abong. Ang berde ay ng tagsibol at bagong buhay. At ang asul ay kulay ng Diyos na si Krishna. Ang pistang ito ay isang tunay na pagsabog ng emosyon, isang paraan upang kalimutan ang mga lumang sama ng loob, patawarin ang mga kaaway, at salubungin ang tagsibol ng may malinis na puso at makukulay na mukha. Tara na't muling maglakbay sa Europa, partikular sa Hilagang Italia, sa lungsod ng Ivrea. Kung akala ninyo na ang labanan ng kamatis sa Espanya ang sukdulan na ng kabaliwan sa gulay, nagkakamali kayo. Sa Ivrea, taon-taon nagaganap ang labanan ng mga dalandan, isa sa pinakamalaki at pinakalumang food fight sa buong mundo. Ang lungsod ay nahahati sa 9 na koponan ng mga naglalakad at 10-10 koponan na nakasakay sa mga karwahe. At sa loob ng 3 araw, walang awa silang nagbabato-bato ng mga dalandan sa isa't isa. Taon-taon, mahigit 500 tonelada ng citrus ang dinadala para sa labanang ito. Saan nagmula ang kakaibang tradisyong ito? Sinisimbolo nito ang makasaysayang pag-aalsa ng mga tao laban sa malupit na tirano noong ika-12 siglo. Ang mga koponan na nakasakay sa karwahe ay kumakatawan sa mga gwardiya ng tirano, habang ang mga naglalakad naman ay ang mga nag-aalsang mamamayan ng lungsod. Ang mga dalandan ay sumisimbolo sa mga bato na ibinato ng mga tao sa kastilyo ng kanilang maniniil. Ang labanang ito ay hindi lamang basta masayang libangan. Ito ay medyo marahas at maraming kalahok ang nagkakaroon ng pasa at sugat. Kaya naman, may mga espesyal na lugar para sa mga manonood at lahat ng kalahok ay nagsusuot ng pananggalang sa ulo. Ito ay isang makulay, mabango at medyo mapanganib na paraan upang parangalan ang kasaysayan at magpalabas ng sama ng loob. Maglakbay tayo patungong Africa, partikular sa South Sudan, upang masilayan ang tribong Dinka. Sila ay kilala bilang isa sa mga pinakamatatangkad na tao sa buong mundo. Ngunit hindi lang ang kanilang taas ang pumupukaw ng pansin. Higit pa rito, mayroon silang natatanging pagpapahalaga sa kanilang mga alagang baka. Para sa mga Dinka, ang mga baka ay higit pa sa simpleng pinagkukunan ng pagkain. Ang mga ito ay sentro ng kanilang mundo, batayan ng yaman, katayuan sa lipunan, at maging ng kagandahan. Kung mas marami ang baka ng isang lalaki, mas mayaman at mas makapangyarihan siya. Ginagamit ang mga baka bilang bigay kaya o dowry para sa ikakasal, pambayad sa utang, at iniaalay din bilang sakripisyo sa kanilang mga Diyos. Ang buhay ng bawat lalaking Dinka ay mahigpit na nakaugnay sa kanyang kawan ng baka. Napakalakas ng pagmamahal na ito na makikita maging sa kanilang mga pangalan. Pagdating ng sapat na gulang, ang isang binata ay binibigyan ng kanyang pangalawang pangalan o pangalang baka na pinipili batay sa paborito niyang toro at naglalarawan sa kulay o hugis ng mga sungay nito. Mismo ang mga lalaki ang humuhubog sa sungay ng kanilang mga toro. Ginagawa itong may kakaibang kurba o hugis.
Umaawit sila ng mga kanta na nagpupuri sa kanilang mga alaga at kayang magpalipas ng maraming oras sa paghanga lamang sa kanilang kawan. Para sa atin, simpleng baka lang ang mga ito. Ngunit para sa mga Dinka, ito ang kanilang kultura, relihiyon, at ang mismong kahulugan ng kanilang buhay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa table manners. Kung noong bata ka pa ay tinuruan ka ng nanay mo na kumain ng tahimik at huwag humalabas, sa Japan, iba ang sitwasyon pagdating sa pansit. Doon, ang malakas na paghigop at paghalabas habang kumakain ng ramen, udon o soba ay hindi tanda ng kawalan ng modo, kundi sa katunayan, isa itong mataas na papuri sa nagluto. Pinaniniwalaan na kung mas malakas kang humigop ng pansit, mas malaki ang kasiyahang nararamdaman mo sa pagkain. Ibig sabihin, senyalis ito na talagang napakasarap ng iyong kinakain. Bukod pa rito, may praktikal na dahilan din ang kaugaliang ito. Kadalasang inihahain ang pansit ng napakainit at ang mabilis na paghigop nito kasama ang hangin ay nakakatulong para palamigin ng kaunti ang pagkain at maiwasan ang mapaso. Kaya kung mapadpad ka sa isang ramen shop sa Japan at makarinig ka ng malakas na paghigop sa paligid mo, huwag kang magulat. Makisama ka! Ito ang pinakamahusay na paraan para ipakita ang iyong paggalang sa husay ng chef at tunay na malasap ang sarap ng pagkain. Mula sa kalmadong hapon, dumako naman tayo sa Griego, kung saan ang emosyon ay ipinapahayag ng buong puso at may sigla. Isa sa pinakakilalang tradisyon ng Griego na madalas nating makita sa mga pelikula ay ang pagbasag ng mga plato. Sa isang masayang salusalo, sa kasalan, o kahit sa simpleng tavern, kapag umabot na sa tugatog musika at ang mga mananayaw ay nasa kanilang sukdulan ng galak, inihahagi sa sahig ang mga plato at nagiging maliliit na piraso. Bakit nga ba ito ginagawa? Ang tradisyong ito, nakilala bilang kefi, ay sumisimbolo sa kasaganahan, kagalakan, at ang pagtalikod sa mga material na alalahanin. Sa pagbasag ng mga pinggan, tila ipinapahiwatig ng mga Griego. Sobrang saya namin, kaya wala kaming pinanghihinayangan. Bukod pa rito, pinaniniwalaan din na ang malakas na tunog ng mga nababasag na plato ay nagtataboy ng masasamang espiritu at kamalasan. Bagamat sa kasalukuyan at para sa kaligtasan, sa maraming establisimento ay ginagamit na lang ang mga espesyal na platong gawa sa plaster sa halip na totoong seramika o minsan ay bulaklak na lang ang inihahagis sa sahig. Ang diwa ng tradisyong ito ay buhay na buhay pa rin. Ito ay paraan upang maibuhos ang emosyon, maipahayag ang paghanga sa mga musikero at mananayaw, at higit sa lahat, para lang magsaya. Isipin nyo lang sandali. Sa Madagascar, tuwing ilang taon, inaahon ng mga pamilya ang labi ng kanilang mga ninuno mula sa nitso. Dinadamitan nila ito ng bagong saplot at nakikipagsayaw sila sa saliw ng buhay na musika. Para sa atin, nakakagulat ito. Pero para sa kanila, hindi ito nakakatakot, kundi pinakamataas na pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kanilang angkan. Isang paraan para hindi maputol ang koneksyon sa mga yumao. O kaya naman, ang celestial burial ng Tibet. Ang iwanan ng katawan para kainin ng mga ibon ay tila barbarik sa atin, ngunit sa kanilang paniniwala, ito ang huling gawa ng pagkabukas palad, ang ipagkaloob ang kanilang katawan sa kalikasan upang makatulong sa iba pang nilalang. At maging ang tila brutal na ritual ng bullet ants sa Amazon, hindi ito pagpapahirap, kundi isang paraan upang turuan ng isang binatilyo na magtiis ng sakit, kontrolin ang takot, at maging tagapagtanggol ng kanyang tribo. Sa totoo lang, ang mundo ay mas komplikado at mas mayaman sa iba't ibang kultura at kaugalian kaysa sa inaakala natin. Ang bawat isa sa mga tradisyong ito
ay hindi lang basta kakaibang ritual, kundi refleksyon ng isang buong kasaysayan, paniniwala at pananaw sa buhay ng isang lahi. Ito ay paalala na ang konsepto ng normal ay napakarelatibo. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa kahangahangang paglalakbay na ito. Kung kayo rin ay namangha sa lawak ng pagkakaiba-iba ng ating mundo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong at kamangha-manghang istorya. At anong tradisyon ang pinakanagulat sa inyo? O baka naman may alam pa kayong mas hindi ka panipaniwalang kaugalian? Ibahagi nyo yan sa comments. Napakasarap basahin yan.